Pasulong ang mga hakbang. Gamitin ang intensyon para patakbuhin ang enerhiya. Gamitin ang enerhiya para itulak ang lakas. Ang bilis ng iyong suntok ang magdedesisyon ng panalo at pagkatalo. Itong aking suntok, kumpa sa iyo noong panahon ng tiyo mo. Ano sa tingin mo? Wala ka pa rin pinagbabago, walang silbi. No wonder natalo ka sa mga hapon noon. Kumar mo nga tumakas kasama ang iba. Binigo mo na naman ang ating mga ninuno. Godong, kakapasa lang ni Xiaowan. Sa paunang seleksyon ng martial arts tournament, yumaman na ang inyong pamilya ngayon. At nagpatayo ka pa ng ganito kalaking dojo. Tingin mo, pwede mo nang bayaran ang bayad sa pagsasanay ko nitong mga nakaraang taon. Hahaha. Pinayagan kong magsanay ka kasama ko, dahil lang, kamag-anak kita. Sa buong buhay mo hindi ka pa nakapagsanay sa ganito kagandang dojo, di ba? At makapangahas ka pang humingi ng pera sa akin, Godong. Babalikat pa rin naman si Xiaowan. Ano ba? Wala akong ganyang klase na walang kwenta, naming kamag-anak. Tatay, nakuha ko ang audition notice para sa martial arts convention. Itay, okay ka lang ba? Shemo Odong, bakit mo sinaktan ang aking ama? Xiaowan, ayos lang ang tatay mo. Ako mismo ang pumunta sa kanya para maging sparring partner. Kailangan mo ng pera para sa tournament. Gusto ng sparring partner? Ako na lang. AMEA. Pinsan ko, isang batang babae ka lang. Huwag mong subukan ang bagay na lampas sa kaya mo. Isang daliri ko lang ay kaya kang. Godong. Shendahay, ano ang ginawa ninyo sa aking anak? Matigas ang katawan ni Shemo Odong. Walang magiging problema sa kanya. Ikaw na magandang dalaga kung may mangyaring masama kay Godong. Hindi sapat ang buhay ninyong mag-ama para bayaran ito. Inay, ayos lang. Humingi lang naman siya ng bayad sa pagsasanay. Para maipadala ang kanyang anak sa tournament. Isang mabuting dalaga, hindi ba dapat nauwi ka na lang sa bahay at maghintay ng kasal? Bakit ka pa nag-ehersisyo? Tanging ang aming Godong lamang ang makapagdudulot ng karangalan sa angkan ng Chen. Kukuha ba ako ng paintulot sa inyo para mag-ehersisyo ako? Ang bayad sa pagsasanay na pinaghirapan ng aking ama, bakit ninyo hindi ibibigay? Bakit na? Dahil kayo ay basura na galing sa basurang dojo. At higit sa lahat, ang tatay mo ay kilalang talunan sa buong Chen Village. Umalis ka na, cute na bata. Itay, Papa, okay lang. O kaya, huwag na akong uminom ng gamot sa huling kalahati ng taon. Gamitin mo ang perang ito para sa pamasahe. Sumali ka ng maayos sa kompetisyon. Papa. O kaya, hindi na ako sasali sa kompetisyon. Ano ang sinasabi mo? Kasalanan ko lahat ito. Wala akong silbi, anak. Natalo sa mga hapon, hindi ko napigilan ang nanay mo, at ikaw ay napilitang sumama sa akin. Hindi nakakain na maayos, hindi nakadamit na maayos. Kahit ang uniforme mong martial arts na suot mo ngayon, ay galing lang sa mga itinatapon ng iba. Papa. Sa puso ko, bayani ka. Noong mga panahong iyon, ikaw lang ang nangahas na hamunin ang mga hapon. Mula nang matalo sa labanang iyon, hindi na ako nakatingala sa nayong ito. Pero iba ka, anak. May pambihirang talento ka. Isang henyo sa martial arts na bihira sa 100 taon. Gagawin ko ang lahat, kahit mawala ang buhay ko, para maipadala kita sa paligsahan. Para magbigay karangalan sa ating pamilya at maghiganti sa kahihiyan. Hindi rin ako makakapayag na hindi. Papa. Ah. Ganito ba ang tunay na lakas ng inyong Dacia? Ayong lahat. Wala ni isang karapat dapat makipaglaban. Ang inyong kung fu ay basura sa gitna ng basura.
Maaari ba akong dumalaw sa kanya? Hindi pa ito ang katapusan, Sinta, dahil lubusan nang nawalan ng mukha. Mas mabuti pang hiwalayan na lang kita, Sinta. Umalis ka. Bulag lang ako noon nang magustuhan kita, Sinta. Papa, sasali ako para magbigay karangalan sa iyo. Paniniguradong pagsisisihan ng lahat ng mga humamak sa atin. Mabuti. Kahit gaano kahirap, tiyak na maipapadala kita sa Wulin Conference para sumikat ka. Kailangan ding matapos agad ang paggawa doon. Ay, si Tiogong, bakit ka nagmamadaling kumita? Para may padala si Anar sa Wulin Conference. Para sa papapadala. Cheng Odong, ano na naman ang gusto mong gawin? Ay, hindi ba't magkakapamilya tayo? Siyempre, narito ako para tumulong sa inyo. Ay, magaling. Walang anuman. Hahaha. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, salamat. Ang mga ladrilyong ito, kung nabasag, 2 araw na sahod ang mawawala. Narinig ko na pumasa si Xiaoling. Narinig ng Wulin Conference. Ito sa buong buwan. Ang reimbursement ng health insurance. Kunting tulong. Tanggapin niyo ito. Hindi. Tanggapin mo na. Salamat. Wala kaming masyadong pera. Sariwang itlog lang mula sa bukid ang meron kami. Ibigay mo kay Xiaoling para pampalakas. Ito ang suot ng anak kong babae noong nakaraang kompetisyon. Sana magamit ni Xiaowan. Kailangan mong bigyang karangalan ang tatay mo. Xiaowan, tandaan mo. Ang daang tinahak mo mula sa kabundukan hanggang sa paligsahan ng martial arts ay binuo ng mga kababayan natin, pira-piraso para sa'yo. Tandaan mo ang utang na loob na ito. Gagawin kong numero 1 sa buong mundo, luluwalhatiin ang angka namin. Babalik ako para magpasalamat sa inyong lahat. Mabuting bata. Hihintayin ka naming bumalik para magbigay karangalan sa tatay mo. At para hugasan ang kahihiyan ng mga ninuno natin sa nakaraang 10 taon. Xiaowan. Six na. Ang susunod na lumalabas ay ang mandirigma, Chen Xiaowan. Day, nakita mo ba? Nagawa ko. Natalo ko silang lahat. Ako ang numero 1 sa buong mundo. Hindi, impossible. Paano ganoon kabilis ang kanyang suntok at galaw? Sa pag-aaral ko ng martial arts hanggang ngayon, hindi pa ako nakakita ng taong ganoon kagaling at kabilis. Lampas na ito sa limitasyon ng bilis at kakayahan ng tao. Baka naman gumamit ng illegal na paraan ang manlalaro bago ang laban. Para lumampas sa limitasyon ng tao ang kanyang katawan sa loob ng maikling panahon. Kung totoo ito, siya ang kahihiyan ng martial arts ng Dacia. Ipag-utos mo,
Isikir ang mga resulta at ranking. Lahat, magpa-blood test at urine test. Ipuspon ang pag-anunsyo ng resulta sa loob ng 24 oras. Ang huling resulta ng paligsahan ng martial arts. Sek. Kung lumabag sa patakaran ang mandirigmang ito, palalayasin ko siya sa mundo ng martial arts. Permanenteng ipagbabawal. Kung sa tunay na kakayahan niya, naibagsak niya ang pinakamataas na limitasyon ng katawan ng tao, at itinaas ang martial arts ng Dacia sa mas mataas na antas. Personal akong pupunta sa bahay niya para ibigay ang korona bilang numero 1 sa buong mundo. Kumusta, GNG, Chen? Kinakatawan ko ang Tzu Group, opisyal kitang inaanyayahan, na maging endorser ng lahat ng produkto ng aming kumpanya. Ito ang kontrata para sa 1 bilyon, pakitingnan. Maging endorser para sa Shen Group. Sigurado ka bang tama ang hinahanap mo? Walang duda, ang pagganap mo sa World Martial Arts Tournament ay talagang kahanga-hanga. Maniwala ka sa akin, gagawin kitang isang maalamat na babaeng mandirigma ng panahong ito, pagkat ikaw ang una sa Dacia, at ang magiging unang sa buong mundo. Pero, ang resulta ng paligsahan ay ilalabas makalipas ng 24 na oras. Paano mo nasisigurong ako ang unang pwesto? Huwag kang mag-alala, kung ikaw ay pangalawa, walang maglalakas loob na maging una. Ito ang mga sasakyan na inihanda ko para sa iyo. Mauna ka na umuwi. Kapag natapos ko na ang mga gawain dito, iyak na pupunta ako sa Chenjia Village upang bumisita at mag-alay ng aking pagbati. Sage na. Ngayon ang araw ng pagpapahayag ng resulta ng World Martial Arts Tournament at ang taunang araw ng pag-alay sa mga ninuno sa Chenjia Village. Inaanyayahan ang bawat pamilya na magdiwang sa Ancestral Hall. Ang Chenjia Village ay sagana sa talento. Sa loob ng 1,000 taon, madalas lumalabas ang mga henyo sa martial arts. Ngayong taon, ang bawat pamilya na may lumaho sa paligsahang martial arts sa antas panlungsod o mas mataas ay makakatanggap ng 10,000 piso. Pagkatapos ng 3 sunog ng insenso, ang ranggo sa World Martial Arts Tournament ay ihahayag sa buong mundo. Kung ang mandirigma mula sa aming Chenjia Village ay mapalad na makapasok sa mga nangungunang pwesto, tatanggap ng mga sumusunod na gantimpala. Pangatlong pwesto, 100,000 piso. Pangalawang pwesto, 500,000 piso. Ang unang pwesto, ang magiging pinakamagaling sa buong mundo, ay gaganimpalaan ng 1,000,000 piso, kasama ang karapatan na maging susunod na punong barangay. Chenjia Ancestral Hall, mga henyo at aso ay ipinagbabawal pumasok. 10 taon na ang nakalilipas. Sa labas mismo ng isang Ancestral Hall, tinambakan ka ng isang grupo ng mga Hapons. At lubusang natalo. May mukha ka pang bumalik. Kuya, ngayon ilalabas ang resulta ng World Martial Arts Tournament. Nais kong magsunog ng insenso para kay Xiaowan. Sana ay makakuha siya ng magandang pwesto. Ha, Chen Xiaowan. Kung makakakuha man ng pwesto si Chen Xiaowan, ay magiging bihasa na rin sa martial arts ang isang baboy. Tingnan mo ang anak ko. Si Godong ang pangunahing kandidato para manalo sa paligsahan. Sa totoo lang, sa paligsahang ito, si Godong ay lumampas sa inaasahan at tinalo ang nakaraang kampiyon. Ang galing. Talagang hindi nabigo si Godong. Makalipas ang 10 taon, sa wakas ay naitaas natin ang ulo. At makakaharap na natin ang mundo ng may dangal. O, si Godong. Ang tunay na haligi ng ating Chenjia Village. Hindi tulad ng iba, walang kakayahan. At pinahamak pa ang sariling anak na babae. Pinapasali ang isang babae. Sa paligsahang panlalaki, halos maging pilay sa bugbog. Si Xiaowan ay henyo sa martial arts mula pagkabata. Pagkatapos ng ilang araw, siguradong lalaganap ang pangalan niya sa mundo ng martial arts. Makakabawi pa siya bilang number 1 sa buong mundo. Huwag ka nang magpahiya dito. Ang isang henyo, dapat magmukhang henyo. Mabait akong tao. Ang anak kong babae ay tiyak na henyo rin eh. Magaling ang suntok mo, tol. Huwag mong sisihin kung wala akong awa sa'yo. Kung gusto mo talagang mag-alay ng insenso, dumaan ka sa pagitan ng mga hita ko. Kung hindi, ikaw at ang anak mo, hanggang sa huli ng buhay nyo, hindi kayo makakapasok sa Ancestral Hall. Pwede akong hindi pumasok sa Ancestral Hall, pero ang anak ko kailangan. Paano rin ito kay Xiaowan? Haha, halika't tingnan nyo. Ang dating number 1 ng Dacia, ngayon nagpapakita ng pagdadaan sa pagitan ng hita. Hahaha.
Ngayon, pwede na ba akong mag-alay ng insenso para kay Xiaowan? Alay ka ng alay. Ang anak mo ay may kasalanan ng pangangaliwa at krimen. Kayong mag-ama, dapat tanggalin sa angkan. Anong kasalanan ng anak ko? Hindi pa alam ng lahat, no? Ang dahilan kung bakit naantala ang pag-anunsyo ng resulta ng paligsahan ay dahil ang anak niya ay nakipagsabuatan sa dayuhang puwersa at pinaghihinalaang gumamit ng droga. Kaya lahat ng kalahok ay kailangang magpa-medical exam ulit. Anong droga? Ayon sa coach ko, ang bilis ng suntok niya ay higit sa normal. Yan ba ay hindi paggamit ng droga? Ngayon, ang Martial Arts Alliance ay handa na. Iban si Chen Xiaowan. Ano sa tingin niyo? Dapat bang palayasin ang ganitong klaseng tao sa Chenjia Village? Hindi. Hindi totoo yan. Sismis lang yan. AME, malinaw ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Halika, tingnan nyo. Tingnan nyo itong si Chen Xiaowan. Ang lapit-lapit sa lalaking ito. Tiyak may kalokohan. Tama. Talagang kahihiyan ng Chenjia Village ang taong to. Ang ama, isang kahihiyan. Ang anak na babae, nagpapakantot. Talagang magkamukha ang mag-ama. Kaya pala ang anak mo, laging kasama ang mga lalaki. Akala mo nag-aaral ng martial arts, ang totoo, naghahanap ng lalaki. Hindi totoo yan. Hindi gagawa ng ganon si Xiaowan. Noong 10 taon na ang nakalilipas. Inalo ka ng mga taga-Hapon, ikinahiya ka ng lahat. Pagkalipas ng 10 taon, ang anak mo, nakikipagsabuatan sa dayuhan. Tao pa ba kayong mag-ama? Lumabas, 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 punong barangay. Iminumungkahi kong tanggalin ang dalawang ito sa Chenjia Village para mapatahimik ang galit ng mga tao. Sage, kunin ang genealogy book, buburahin ko na ang pangalan nila. Punong barangay, ang kasabihan, ang pagkakamali ng anak ay kasalanan ng ama. Ang mag-ama na ito, gumawa na napakasamang bagay. Sa tingin ko, tiyak na, hindi sapat ang mga naiwang kabutihan ng ating mga ninuno. Ang ganitong uri ng puntod, kung mananatili sa aming barangay Chen, ay sisira sa daloy ng swerte at kapalaran. Tama. Tumpak, ang puntod na nagpalaki ng ganyang kaawa-awang nilalang, ay hindi karapat-dapat manatili sa barangay Chen. Hukayin at itapon sa labas ng barangay. Wala nang dapat ipaubaya sa masasama. Huwag, ang aking mga magulang ay nakalibing na ng mahigit 20 taon. Nakikiusap ako sa inyo, huwag ninyong gambalain ang kanilang kapayapaan. Ako ang may kasalanan, kung may galik, sa akin ibaling. Handang-handang matanggal sa talaan ng angkan, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan ninyo ng ugat ang aking anak na babae. Mga kababayan, tingnan ninyo, ang insenso ay halos kalahati na ang naubos. Malapit na maipahayag ang resulta ng pagpupulong. Nakikiusap ako sa inyo, maghintay pa kayo sandali. Kapag nakabalik na si Xiaowan, magbibigay ako ng paliwanag sa lahat. Maghintay. 10 taon na kaming naghihintay. Mula nang matalo sa labanang iyon sa lahat ng naririto. Sino ang nakaranas ng kahit isang araw na tahimik na pamumuhay? Ang hinihintay namin ngayon ay ang iskandalo ng iyong anak na umiinom ng gamot. At saka, ang anak mong babae ay nakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Kahit bumalik, hindi siya papapasukin sa Ancestral Hall. Baka may dalang sakit pa. Ano bang ginagawa mo? Ano ba? Chendahay, gusto mo bang makipag-away? Ang anak mo nga, may ginawa, ayaw pang pagsalitaan. Punong barangay, mga kababayan. Sa labanan 10 taon na ang nakalilipas, ako'y tinakakan ng kaaway at lubusang natalo. Ngunit nakikiusap ako sa inyo, isipin ninyo ang mga taon na ipinagtanggol ko ang barangay Chen. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon, hintayin ninyong makabalik si Xiaowan. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Kahit na tinarakan ka ng iba. Ito ay dahil kulang pa ang iyong kakayahan. Ang isang tulad mo na walang silbi. Hindi lamang habang buhay, hindi karapat-dapat ng kapatawaran. Sa oras ng iyong kamatayan ay lalong kahiya-hiya sa ating mga ninuno. Lalo pa, mayroon kang ganoong klaseng anak na babae. Ang isang tulad mong walang silbi, kung hindi lang kita kamag-anak. Sa bawat pagkikita, sasapakin kita, pwede akong pumunta sa LAN. Ngunit nakikiusap ako sa inyo, hintayin ninyong makabalik si Xiaowan. Ang buhay kong ito, Chendahay, ay maaari kong ibigay sa inyong lahat bilang kabayaran. Kung gusto mo manatili sa barangay Chen, tanungin mo muna ang sarili mo kung karapat-dapat ka. Sage, dahil sa mga taon na ipinagtanggol mo ang barangay Chen, bibigyan kita ng isang pagkakataon. 10 taon na ang nakalilipas, nagdugo ka sa Ancestral Hall, natalo ng isang maliit na Hapons na kawal. Ang batong leon na ito ang saksi sa pinakamabigat na bahid ng barangay Chen. Hanggang ngayon ay naalala ko pa ang itsura ng Hapons nang duraan siya. Kung kaya mong durugin ito gamit ang iyong kamao, pansamantala naming patatawarin ka. Maghintay tayong lahat sa pagbabalik ni Xiaowan. 200 kilo ang bigat ng leon dambanang iyon. Paano masisira iyon ng suntok? Kung noong 10 taon ang nakalipas, may laban pa siya. Pero ngayon, wala na siyang silbi.
Tsendahay, napabayaan ang katawan mo sa pagod. Kung hindi ka magpapahinga ng maayos, hindi tatagal ang katawan mo ng ilang taon pa. Sage. Kaya ko ito. Pangulo, walang problema sa martial artist na ito. At ang bilis ng kanyang suntok, hindi lang. Nasira ang record ng mga martial artist ng Dacia. Nasira pa ang record ng mundo. Mabilis, ipaalam sa lahat, isang henyo sa martial arts ang lumitaw. Opo. Ano? Ang nakasira ng world record, ang pinakamagaling sa mundo, nasa ating lungsod probinsya. Ano? Nasa ating bayan ang pinakamagaling sa mundo at nakasira pa ng world record. Maghanda ng sasakyan, pupunta ako sa Chenjia Village. Darating na sa loob ng 10 minuto. Ancestral Hall ng Chenjia Village. Sige, bilisan mo pa. Tatay, malapit na akong umuwi. Ang mga respeto at karangalang nawala, ibabalik ko rin ang lahat. Sandali, kung hindi mo masisira ang leon dambanang ito. Ano ang gagawin? Bahala ka sa akin. Sage, narinig ninyo lahat, kung hindi niya masisira ang leon dambanang ito. Sasapakin ko ang bungo niya. Isasabit siya sa labas ng Ancestral Hall, 3 araw at gabi, para mabawi ang kahihiyan. Ano sa palagay ninyo? CJ, ikaw pusang may sakit. Hindi ka kumain? Mas malakas pa ang baboy ko sa pag-ungos. Umalis ka na, Day. Henyo talaga ang henyo. Ang pinakamagaling mo ngayon. Baka daya lang ang pinagmulan. Umalis ka na, nak. Huwag ka nang magpahiya rito. Lampas kalahating oras na. Tiyuhin, congratulations. Nabali ang kalahating tainga. May kalahating oras pa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatiis. Aray, dumudugo na. Lumayo kayo. Marumi ang anak niya, marumi rin siguro ang dugo niya. Henyo talaga ang henyo. Huwag mong dumisan. Ang Ancestral Hall ng mga Chen, mukhang hindi na kailangan ng kalahating sandali ng insenso. Sayang lang ang oras. Ngayon na ang pag-alis mo, tiyuhin. Paalam. Tigil! Chen Xiaowan, bakit siya bumalik? 200 kilo ang leon dambana, nasira niya ng isang kamay lang. Kalokohan. Mukhang buo ang leon dambana, pero ang loob ay nasira na ng aking internal energy. Sinamantala lang niya. Chensia Owan, may mukha ka pang bumalik. Sa labas naglalaro ng droga, bakit hindi ka pa namatay? Anong droga? Anong pagpapanggap pa? Walang katapatan, walang pamilya, walang pwesto, walang dangal. Gumagawa ng krimen, dinudumisan ang pangalan ng mga ninuno. Lahat ng mamamayan ng Barangay Chen ay sang-ayon. Ikaw at ang walang kwentang tatay mo. Alis sa talaang kanan, hindi na makakabalik sa baryo. Tulad mo na walang kwenta. Pag nandito ka sa bayo namin, kahihiyan lang yan. Wala akong ginawang labag sa aral ng mga ninuno. Sumali ako sa torneo para magbigay karangalan sa angkan natin. Shendahay, ito ba ang anak mong pinalaki? Walang katapatan, puro kasinungalingan. Dalhin mo na yang anak mong yan, umalis na kayo sa Barangay Chen. Umalis? Xiaowan, kasalanan ng tatay mo. Nadamay ka pa. Buti naman alam mo, matanda. At saka, dahil hindi mo nabasag ang leon, dapat sa harap ng altar, mapakumbaba ka sa mga ninuno. Shengu Odong, tatay ko ang tiyuhin mo. Nagtrabaho siya ng libre sa dojo ninyo. Hinigit-git niyo ba siya? Libreng trabaho, tulong yon. Kung hindi dahil sa kabutihan namin, hindi kayo mabubuhay hanggang ngayon. Tama. Walang utang na loob, ng away pa. Dapat kayong dalawa, mga traitor, ibitin. Ito ang pangako ni Chendahay mismo. Huwag kang magtangka. Huwag mong sisihin ang kapatid mong ito, matigas man ang puso. Itong bata, anak mo. Pirma mo ang waiver. Di mo nabasag ang leon. Bayaran mo ng buhay. Isang leon lang, 500 kilo. Ako ang bubasag para sa tatay ko. Kung nabasag ko to, patunay ba yon? Na may tunay akong kakayahan at papayagan niyo na ang tatay ko. Walang tulong ng lakas loob ng anak ko sa leon na to. Ikaw, isang bata, kayang basagin to. 500 kilo ang leon na to. Tulad lang ni Godong, isang lalaking mandirigma. Ang makakabasag nito, babae ka lang,
Paano mo magagawa? Sinong nagsabing mas mahina ang babae? Ang leon na nabasag ni Cheng Odong. Kayang basagin din ni Chen Xiaowan. Nababaliw ka na? Akala mo dahil sa konting mga galaw na pamporma, makakapantay ka na sa lalaki? Puro kayabangan. Wala nang hiya. Ikaw, Napakadali nitong leon. Isang, kaya mo basagin yon? Yon ang gong na. Ginamit 10 taon nang nakalipas ng matalo ng hapon ang tatay mo. Ano, kaya mo ba? Ang gong na ito ay may mahigit 1,000 taon ng kasaysayan. Kahit ang pinakamahirap na bato sa buong mundo, ay mas matigas pa ng 100 beses kaysa rito. Tingnan natin kung anong kaya mo. Kung magagawa ko ito ngayon, ako si Chen Xiaowan. Papayag na ba kayong palayain kami ng aking ama? At hayaang manatili kami sa Barangay Chen. Nababaliw ka na ba? Kahit na si Wu Zhuangyuan ang nabubuhay. Wala siyang magagawa sa gong na ito. Paano mo magagawa? Ama, kung masisira mo ang gong na ito, ipapadala ko ang aking inahing baboy sa GYM para magsanay. ha, mukhang nabaliw ka sa mga lalaki sa labas. Hindi mo na alam ang iyong kakayahan. Xiaowan, huwag mong pilitin. Tatay, huwag kang mag-alala. Ang anak ni Chen Dahay ay hindi walang silbi. Habang nandito ako, walang mga api sa'yo. Madaling magsalita na matatapang. Paano kung hindi mo masira? Ano ang gusto ninyong gawin? Kailangan mong ibigay ang lahat ng titulo ng lupa at bahay ninyo. Sa pamilya namin, kay Godong. Siya ang tunay na pag-asa ng Barangay Chen. Gusto naming lumuhod ka at nang walang kwentang tatay mo. Magmano ng 3 bises at humingi ng tawad sa buong barangay. At hukayin ang buto ng inyong ninuno. At magpakailanman nang umalis sa Barangay Chen. CJ, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sasabugin ang gong na ito. Tatay, nakuha ko na. Isang maliit na bato lang, gusto mong sirain ang 1,000 taong gong. Ano ba ang pinagbibiro mo? Mukhang kapag ang babae ay hindi nag-asawa o nagkaanak, nagiging tulad ni Chen Xiaowan na kid. Ha? Nahihiya ka pa bang sabihin ikaw ay babaeng mandirigma? Mukhang sa labas, ikaw ay mananayaw. Magkano ang bayad para maghubad ng isang damit? Bakit hindi ka magsayaw para sa amin? Kung magaling, dagdagan namin ang bayad. Parang itlog na tumama sa bato. Walang alam sa sarili. Ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan natin. Hindi. Impossible. Ang 1,000 taong gong na ito, nasira ng isang maliit na bato. Ang lalim ng kanyang kapangyarihan, mula noon hanggang ngayon, hindi pa narinig. Baka ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa pinakamataas sa buong mundo. Ngayong nasira ko na ang gong na ito. Sino ang may lakas ng loob na mang-api at humiya sa aking ama sa harap ko? Sino ang may lakas ng loob na sabihing wala kaming karapatan sa Barangay Chen? Anong pinakamataas sa buong mundo? Impossible. Si Chen Xiaowan ay babae lang. Xiaowan, ikaw sa konferensya ng martial arts. Paano ka naglaro? Ang huling resulta ay hindi pa lumabas, ngunit dapat itong makapasok sa 3 tuktok. Hindi, ang aming village ay hindi nasa top 3 sa loob ng 10 taon. Kailangan ba nating umasa sa isang babae upang tumaas sa oras na ito? AMEA. Huwag kayong linya ng babae na ito. Paano maaring break ng isang babae? Ang pinakamalakas na gong sa mundo, na nangangahulugang higit pa, at ibayan na kinuha niya ang mga pills. Sinabi ko sa iyo na siya ay isang magandang babae. Upang panloloko sa harap ng aming mga ninuno. Hindi ka ba natakot ang langit ay magtataktad sa iyo sa kidlat? Hindi ako kumuha ng anumang gamot. Huwag magpangyari. Mayroon na ako ng iyong katibayan. Lahat, tingnan. Ito ang katibayan na siya, at ang ligaw na tao ay nakaligtas. Ito ang pinakamayamang tao ni Tsu. Hiniling niya sa akin na mag-sign ang contract of Spexman. Pinakayamang tao ni Tsu, iyon ang pinakamayamang tao sa tag-init. Hiniling niya sa iyo na magsing ang tagapagsalita at nagsisinungaling ng walang drafting. Hindi ako nagsisinungaling ay totoo. Pagkatapos ay magbigay ka sa kanya ng tawag. Patunay, Ang maaari niyang pagsasalita. nagsisiga pa rin hanggang ngayon. Bumalik ako sa isang pagmamadali at hindi naalala ang kanyang numero ng telepono. Ngunit sinabi niya na siya ay bisita sa lalong madaling panahon. Bumalik lang ako sa kotse na siya nakaayos. Sa tingin ko nakita ko lang ang isang Biembli. Ito ay isang espesyal na paglalakbay upang ipadala pabalik ang Xiaowan. Boss XU, kami ay Chen Xiaowan Fighters. Naghanda tayo ng 30 milyong tao sa pera at daan-daang mga ito. Mayroon ding dosenang mga bihirang kayamanan para sa iyo upang magkaroon ng hitsura. Hindi sapat na Chen Xiaowan ay ang unang mundo. Ang bilang ng mga regalo ay dapat na doble. Sa karagdagan, maghanda ng 10 pinakamataas na lutsuri kotse para sa akin. Agad ako sa Chenjia Village. Yo, paano maaring Biembli, bilang pinakamayamang tao, drive na ganitong uri ng kotse?
Dapat ipinadala sa pamamagitan ng lumang tao na itinaasto. Hindi ko alam kung ano pa ang pagsasalita sa telepono. Nagbibenta ka ba ng mga Fisans sa buong bundok? Ha ha ha, Chen Xiaowan. Hindi ka pa rin magsisisi. Ang incense na ito ay kalahating burnt at ipahayag sa lalong madaling panahon. Mga nakamit ng huling. Pagkatapos malaman mo na inosente ako. Ito ay tungkol sa paglabas sa iyo bago ipinahayag ang mga resulta ng kumperensya. Si Chen Jiakun ay hindi magiging malabo dahil sa iyo. Chen Dahay. Hindi ka pa ba alis sa barangay Chen? Noong nakaraang 10 taon, ikaw ay hinamak ng mga Hapon. At ngayon, gusto mo pa bang kami ay mapahiya dahil sa iyong anak na babae? Noong 10 taon ang nakalipas, kasalanan ko iyon, ngunit pakiusa. Maniwala kayo sa aking anak na babae. Hindi kami aalis. Wala akong kasalanan at wala rin kasalanan ang aking ama. Noong panahong iyon, ang Hapon na iyon. Nang walang sinuman sa inyo ang makalaban, ano ang ginagawa ninyo? Iyan ba ang pinakamalakas na kakayahan ng inyong dakilang tiya? Kayong mga walang sinuman ang kayang lumaban. Ang inyong kung fu ay basura sa gitna ng basura. Ang unang nakagalit sa Hapon na iyon, ikaw talaga, Tio. Ang aking ama ay nag-alay ng kanyang buhay upang ipagtanggol ang kapayapaan ng angkan ng mga Chen. Kayong lahat ang tunay na mga duwag. Ano pa ang karapatan ninyong siya'y sisihin? Iyon ay dahil wala ako roon noong 10 taon ang nakalipas. Hindi sana nangyari na si Chen Dahay ang umakyat roon at nagpahiya sa sarili. At ikaw, ang mga maruming bagay na ginawa mo sa paligsahan. Magpakailanman kang lumayas sa Barangay Chen. Sugod. Subukan ninyong galawin kami. Maligayang pagbati sa mandirigmang si Chen Xiaowan, ang nagwaging pinakamalakas sa buong mundo. Anong nangyari? Si Chen Xiaowan kaya? Ang tunay na nagwaging pinakamalakas sa buong mundo. Nangangahulugan bang hindi siya uminom ng gamot at hindi rin siya inampon? Mali ang lahat ng sinabi ng pamilya Erhe. Xiaowan, maligayang pagbati sa iyo. Ikaw ang unang babaeng mandirigma na nagwaging pinakamalakas sa buong mundo sa Grand Tournament ng Martial World. Ha ha ha. Ito ang premyo pa sa iyo. 300,000 piso. Maligayang pagbati, kapatid-kapatid na babae. Tatay, tunay nga nakuha ko ang unang. Mula ngayon, hindi na kami maapi. Makakalakad na ako ng tuwid. Anak ko, naniniwala ang iyong ama na magagawa mo ito. At iyon ay premyong 300,000. Kaya ay nagkamali kay Chen Xiaowan. Siya nga ang lumikha ng himala para sa Barangay Chen. Impossible, talagang impossible. Siya, si Chen Xiaowan, paano siya magiging pinakamalakas sa buong mundo? Sasabihin ko sa iyo. Ang Pangulo ng Martial Alliance ang personal na humahawak sa mga resulta. At ang mga medical report ng mga mandirigmang lumahok sa paligsahan ay wala pang isa ang nailalabas. Paano mo? Nalaman ang ranggo ni Chen Xiaowan at saka alam ng buong Martial Arts School. Ang lugar kung saan tinuturuan ng iyong shifu ang mga estudyante ay isang tambakan ng basura. Ang mga estudyanteng lumalabas dito. Paano magiging number 1 sa buong mundo? Tama ang sinabi ng anak ko. Ang mga estudyante na tinuturuan ng inyong school ay isang grupo ng basura. Yun palang number 1 sa mundo na yan, sarili lang ninyong gawa. Nakakatawa talaga. Wala pang ranking. Nagpapanggap na dito. Mga kasama, hindi ako nagsisinungaling. Ang senior ko ay tauhan ng leader ng Martial Arts World. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Ang estudyante ng aming school ang magiging number 1 sa mundo. At ang leader mismo ang pupunta. Paibigay sa kanya ang pinakamataas na karangalan. At si Chen Xiaowan naman. Siya ang pinakamagaling sa lahat ng estudyanteng natuturuan ko. Pagkatapos ng kalahating oras ng Sandalwood Incense, ang kanyang pangalan ay lalaganap sa buong Martial Arts World. Ay yung mga naririto ay makakasaksi sa kanyang magandang sandali. Mga kasama, Kung si Chen Xiaowan ang number 1 sa mundo, iyon ay isang malaking bagay na magpaparangal sa angkan. Ang aming Chenjia Village, sa hinaharap ay makakahinga na ng maluwag. sinasabi mong number 1 ka sa mundo. Ano ang ebidensya mo? Medalya? Tropyo? O plaque ng number 1 sa mundo? Ang resulta ng kompetisyon ay malapit ng lumabas. Kung nagsisinungaling ako ngayon, ano ang mapapala ko? Tama ka. Kung para lang sa pagre-recruit ng estudyante, madaling mabubuking ang kasinungalingan yan. Godong, sabi mo, Chen Xiaowan, may tsansa ba siyang manalo? Kalokohan. Ang martial arts tournament ay puno ng mga bihasang malalaro. Isang batang babae lang. Isang maliit na batang babae. Saan niya kukunin ang kakayahang maging number 1 sa mundo? O baka gusto ninyong tanungin ang mga estudyanteng ito na kanyang tinuturuan. Anong ranking nila sa county? Ranking sa county? 308. Hahaha. Hindi pa nakakapasok sa top 300. Sasabihin mo sa akin na ang estudyante mong tinuturuan ay number 1 sa mundo? Ang galing-galing mo talagang magsinungaling, no? Muntik na akong maniwala. Hindi ka karapat dapat maging isang guro. Ang ganyang klaseng martial arts school na nagloloko sa mga estudyante, dapat na isara na agad. Grandmaster, ang pleke ng number 1 sa mundo ay tapos na. Bilis, bilis. Lahat ng probinsya ay nag-agawan. Para makapunta sa Chenjia Village at magbigay ng pagbati, kailangan tayong mauna sa kanila. Maihatid ang plekeng ito. Hindi natin pwedeng mawala ang mukha ng Jiang Province. Mga kasama, isinusumpa ko sa aking sariling pangalan. Si Chen Xiaowan ang number 1 sa mundo. Matapat at tunay, walang halong kasinungalingan. Kung may bahid man ng kasinungalingan ako,
ay kusang loob na alis sa mundo ng martial arts at hindi na babalik pa. Guro, Ako'y nagpapatunay para sa aking junior sister. Siya ang pinakamagaling. Ako'y nananagot para sa kanya. Kami ng aming guro ay nananagot sa aming pagkatao. Pagkatapos ng kalahating oras, ang pangalan ni Chen Xiaowan ay magiging bantog sa buong Dacia at kakilakilabot sa lahat ng dako. Guro. Salamat sa inyong tiwala. Lagi kong sinusunod ang iyong mga aral. Hindi kailanman ako gumawa ng anumang labag sa martial arts ethics. Xiaowan, ikaw ang pinaka. May talentong estudyanteng nakita ko. Naniniwala ako sa iyo, guro. Balang araw, makikilala ka ng lahat. Mga walang kwenta, nagpapanggap pa. Wala namang kwenta ang pakilala mo. Ikaw lang nagsasabing ikaw ang number 1, ikaw na nga. Ako rin, sasabihin kong ako ang number 1. Maniniwala ba kayo? Ahahaha. Ang ganda ng samahan ng guro't estudyante. Kaya pala ikaw, matandang ito. Napakawalang magawa. Dumating para suportahan si Chen Xiaowan. Yun pala, may relasyon ka sa batang ito. Pwede mo akong insultuhin, pero bakit mo dinudungisan ang aking guro? Bakit? Dahil hindi ka nahihiya. Tingnan ninyong lahat. Sa balitang ito, siya at ang ibang lalaki. Ang pagtataksil, kitang-kita sa litrato. Ha, hindi ko akalain. Na pati matanda, hindi mo pinalalampas. Ang 30,000 ito, pondo ng guro mo para sa iyo, di ba? Hindi ko papayagang dumisan ninyo ang aking guro. Kung magpapatuloy kayo sa pagsismis, huwag ninyong sisihin kung kami magiging maahas. Ama, malinis ang aming guro at junior sister. Hindi ninyo sila madudungisan. Gusto ninyong mag-away? Mukhang mali ang sinabi ko. Lahat ng lalaki sa inyong dojo, may parte. Sila'y nag-aral ng martial arts, siya'y nag-aral ng poses. Kayo'y nagbebenta ng tupa, ngunit aso ang laman. Puro kayo kahambugan. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Ikaw at ang iyong dojo ay mga impostor. Hindi lang karapat-dapat sa hira. Mga kasamahan ninyo sa dojo, malamang ay kapareho ninyo. Dapat kayong lahat palayasin sa mundo ng martial arts. Tama, palayasin ninyo ang mga impostor at manlolokong ito. At pagkatapos, sirain ninyo ang kanilang dojo. Sandali. Si Chen Xiaowan nga talaga ang tunay na number 1. Linawin mo, sigurado ka ba sa pinagkuhanan ng balita mo? Iyak na maasahan, may kamag-anak ako sa Tulgete na nagtatrabaho. Nakita niyang may nagdala na malaking plakang ginto. Papunta sa direksyon ng Bangay Chen. Ang aming bangay ay talaga. Magliliwanag, narinig mo, sinabi ko, ang aking estudyante. Ang tunay na pinakamahusay sa buong mundo, ngayon. Ano pa ang masasabi ninyo, AME? Nakita lang niya ang plakang, pinakamahusay sa mundo, hindi sinabing. Nakaukit ang pangalan ni Chen Xiaowan. Iyon nga ang hindi nakita. Eh di ayos na. Ang aming godong ay, tinalo ang nagwagi noong nakaraang taon. Ang plakang ito ng pinakamahusay sa mundo, ay tiyak na para sa aming godong. Paano matatalo ng babae ang lalaki, ang basurang event na ito? Ay ipinipilit ang titulong pinakamahusay sa mundo sa isang babae, kayang-kaya ba niya itong dalhin? Kung kayang-kaya, subukan na lang natin. Cheng Godong, handa ka bang makipaglabang hanggang kamatayan, magtunggali tayo ng maayos? Tatay, talagang matitigas ang ulo nila, wala ng lunas. Lakas lamang ang makakapagpatunay sa sarili. At sa kalinisan ng aking guro. Sigish, maglaban, suntukin, turuan ang babaeng itong. Hindi alam ang kanyang lugar. Maglaban. Sino ang may lakas ng loob na maging bastos? Itingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na maging bastos sa harap ng aking estudyanteng pinakamahusay sa mundo. Guro, narito ka na. Guro, may dalang mabuting balita ayon sa pagpapatunay. Ang iyong kabuwang puntos sa paligsahan ng martial arts ay umabot na sa pangunahing lungsod. Ito ang premyong 50,000 mula sa iyong guro. Godong, pangunahing lungsod lang ang nakuha mo. Naku. Sa paglahok sa paligsahan ng martial arts, kailangang sumali muna sa panglungsod na kompetisyon. Sa itaas ng lungsod ay may probinsya at maging pambansang antas. Ang panglungsod na kompetisyon ay ang unang hakbang. Tiyak na hindi ako nasa ranggong ito. Tama. Sa paligsahan ng lungsod ng Chen Godong, ang kanyang puntos ay napakataas, higit sa ibang manlalaro. Ang pinakamahusay sa mundo ngayong taon ay tiyak na ikaw. Ano ang nangyayari rito? Dahil nanalo ako ng 10 sunod-sunod na laban, kaya't hindi na ako sumali. Sa panghuling laban ng lungsod, kaya ang aking panghuling puntos ay hindi kasing taas ni Cheng Godong. Ang ilang bihirang henyo sa martial arts, pagkatapos ng sunod-sunod na panalo, ay maaaring lumampas sa antas. Ang aking ate sa GYM ay isang halimbawa. Ang GYM na Gokdag, gustong maging pinakamahusay sa mundo. Ang puno ng inyong GYM noon, hinampas ko siya ng paang maliit na hayop. Ang ganyang klaseng tao, makakapagturo ng number 1 sa mundo? Biro lang yan. Ang master ko, ang dating city level grandmaster. May mukha pa kayong sumagot? Kung dating grandmaster ka, Alam mo siguro ang martial arts tournament. Meron talaga ganyang event. meron, pero walang kinalaman sa mga walang kwentang ito. Ito ang listahan ng mga manlalaro na gumamit ng droga sa martial arts tournament. Nakasulat ng malinaw dito. Chen Xiaowan,
Ang paggamit ng droga sa paligsahan, palalayasin sa mundo ng martial arts, banned for life. Hindi impossible. Kung hindi bulag ang lahat, makikita nila. Sa listahan ng mga violator, malinaw na nakasulat ang pangalan mo. Chen Xiaowan. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Palayasin sila, kung hindi, ang buong barangay namin. Walang mukhang haharap sa mga ninuno. Isang kahihiyan talaga sa Chen Village. Chen Dahay, paano mo pinalaki ang ganyan klaseng anak na babae? Tingnan ninyong mabuti. Ang babaeng Chen na to sa listahan, hindi ako yan. Apelidong Chen at babae, hindi ikaw sino pa. Si Mimi. Nandito na ang ebidensya sa harap mo. May lakas ng loob gumawa, wala namang lakas umamin. Biro lang. Libo-libo ang martial artist sa mundo, isang listahan lang. Isang malabong listahan. Gusto mong idawit ang estudyante ko? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako naniniwala. Hindi rin ako. Hindi kami naniniwala, grupo ng mga henyo. May lakas ka pang sumagot sa hap ko. Senior brother, minsan kailangang tanggapin ang kapalaran, magkaiba tayo ng mundo. Ganoon din ang estudyante ko at sa iyo. Kahit nagdroga si Chen Xiaowan. Isang henyong hindi mapabuti, isang basura. Tumigil ka. Imposibleng gumamit ng droga ang estudyante ko. Malinaw ang ebidensya. Matanda ka na, nagsisinungaling ka pa? Dala mo pa ang mga walang kwentang estudyante. Hindi ka dapat magsuklay sa akin. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo kung kaya mo. Sinasabi ko, kayong lahat na nandito. Lahat basura, mababang uri, mababang apoy. Dapat tanggapin ninyo na mababang uri kayo. Huwag kayong mag-asa tulad ni Chen Xiaowan. Mangahap ng walang basehan. Kung lalapastanganin mo pa ang master, si Sister Wan, hindi kami magpapahinga sa'yo. Senior brother, junior brother, huwag magpadalos-dalos. Hindi niyo kalaban yan. Hindi kami ang pinakamalakas. Pero hindi rin kami mga duwag. Halos tumay na lang siya sa ulo namin. Senior sister, paano natin matitiis ang ganitong paghama? Hahaha, mga taong wala pang 300 sa bilang, ang lakas ng loob ninyong magsalita ng ganyan. Sek, ngayon, kung sino man sa inyo ang makakatagal ng 3 round sa akin. Aminin kung hindi kayo mga sinungaling. Halika. Yan lang, parang kinikiliti lang ako. Halika. Sinasabi ko ngayon, ang mga estudyante ni Shifu ay mga basura. Mayroon pa bang may tutol? Huwag maging masyadong maaga ang pagsasalita. Xiaowan, huwag. Tatay, bakit? Dapat ba akong manood lang ng walang magawa? Habang inaapi niya ang aking mga kasama? Nakalimutan mo na ba kung bakit ka nag-aral ng martial arts noon? Isa ka ng karapat-dapat na mandirigma. Dapat mong maintindihan kung para saan. Ang iyong pakikipaglaban. Siyempre, para protektahan ang kapayapaan ng Barangay Chen. Tatay, Takot na ba kayong sumulong? Sige, kayong lahat isa-isa. Dilaan ninyo ang dulo ng aking sapatos. At hahayaan ko kayong mabuhay. Anong masasabi ninyo? Cheng Godong. Kung hindi lang ako nanumpa sa harap ng ating mga ninuno, na hindi ko kailangan itataas ang aking kamao laban sa isang taga-Barangay Chen, siguradong babayaran mo ito ng dugo. Kung pagsasamahin pa kayong lahat, hindi kayo katumbas kahit ng isang daliri. Ng aking estudyante, kuya, mas mabuti pang magsyalis na kayo. At magsaka na lang. Kaya bangan, ako ang sasagot sa hamon. Matanda ka na, hindi ka ba natatakot na baka isang suntok ko lang? Ay makapiling mo na ang iyong lola? 20 taon na ang nakalipas, natalo kita. Nawala ang iyong katanyagan at reputasyon. Ngayon, wala ka na. Kundi ang pagiging isang matandang walang-wala. Anong pwedeng mawala sa iyo? Mabuti. Kung gayon, ngayong araw, kunin mo na rin ang aking matandang buhay. Sasabihin ko sa iyo, habang ako ay nabubuhay sa mundong ito, hindi ko hahayaang may mang-api sa aking mga estudyante. Halika, dito mo ako suntukin. Guro, Ang mga bagong alon ay pumapalit sa mga lumang alon, matanda. Dapat kang lumuhod sa sahig at malakas na tawagin akong lolo. Huwag mo akong sasaktan. Matanda, buntis sabihin mong wala akong kwenta. Pero ang aking mga estudyante, hindi. Sila ay walang mas magandang pagkakataon, mas magandang kalagayan. Naniniwala pa rin ako. Xiaowan. Siya ang pinakamagaling sa buong mundo. Guro, Chen Xiaowan, ano bang uri ng pangkukulam ang ginawa mo sa iyong guro? Nasa bingit na ng kamatayan. Ipinagtatanggol ka pa rin niya. pakawalan mo ang aking guro, kung hindi, papatayin kita. Sa labanang ito, bawal ang pangatlong tao na makialam. Maliban na lang kung itong matandang ito mismo ang umaming talo. Nakikita mo ba? Ngayon, ikaw ay naghihirap. Ang paborito mong estudyante, na si Chen Xiaowan, ay walang magawa habang pinahihirapan ka at dinudusta ang iyong dangal. Xiaowan, Guro,
ay ang pinakamagaling sa buong mundo. Kung ganyan kakatigasin ang ulo, ihahatid na kita sa huling hantungan. Binabati kita, Chen Xiaowan. Ikaw na ang naging pinakamagaling sa buong mundo. Binabati kita sa pagiging pinakamagaling sa buong mundo. Ito ang bandila na bigay ng munisipyo sa iyo. Ang Grand Master mula sa lalawigan. Ay paparating na, malapit na siya. Ito ay tao ng Grand Master ng munisipyo. Ngayon, siguro hindi na ito pek. Mukhang totoo ngang may himala sa ilalim ng iyong guro. Mula nang makita kita, alam ko na ang pangalan mo. Ay magiging bantog sa mundo ng martial arts balang araw. Xiaowan, ikaw ang gintong phoenix na lumabas sa ating dojo. Xiaowan, nagawa mo. Ipinagmamalaki kita, anak. Ngayon, mapapatunayan na ang aking kalinisan. Ako si Chen Xiaowan, matuwid ang aking pamumuhay. Karapat-dapat ako sa 4 na salitang nakasulat dito sa bandila. Ako ang pinakamagaling sa buong mundo. May isang katlo pa ang insenso. Pinagbibilangan pa ang puntos sa buong bansa. Bakit kayo nagbibigay na ng bandila? Parang nagmamadali kayo? Pinag-alinlanganan mo ba ako? Ang bandilang ito ay ipinadala ng nasa itaas. May mali ba? Huwag magmadali, Grand Master na munisipyo. Dahil lang nakakagulat ang resulta. Ganito na lang, may numero ako ng Provincial Grand Master. Tawagan natin. Siya mismo ang mag-verify. Segj, tatawag ako. Sandali. Kung aaminin mismo ng Provincial Grandmaster na ako ang pinakamagaling sa buong mundo, hihingi kayo ng tawad sa aking guro at mga kasamahan. Walang problema. Pero kung hindi, hindi lang ikaw at ang tatay mo ang aalis sa Chenjia Village, pati ang iyong Shifu at mga estudyante niya ay dapat umalis sa mundo ng martial arts. CJ, Hello, narinig kong ang pumutol ng world record. Ang pinakamagaling sa buong mundo ay nasa lungsod ninyo. Congratulations! Ang martial artist na iyon ay isang bihirang henyo, isang bises sa 1,000 taon. Ito ay hindi lang dangal ng aming lalawigan, kundi pati na ng ating dakilang bansa, ang Dacia. Abala ang linya. Bahala na, ibigay muna natin ang bandila. Isabi sa bahay ni Chen Xiaowan, sandali lang. Uminom ng gamot sa mismong palaruan. At pinatampok pa ng mayaman. Ibinigay mo ang watawat ng pinakamagaling sa buong mundo sa kanya. Ayaw mo bang panagutan ang mga kahihinatnan nito? Ano? Grandmaster, paninirang puri lang yan. Hindi ako uminom ng gamot. At hindi rin ako pinatampo. Sinisiguro ko sa pangalan ng pinakamagaling na martial arts school sa Dacia na imposibleng magkaroon si Chen Xiaowan ng kakayahan para maging pinakamagaling sa buong mundo. Sa pinakamataas, pangalawa lang siya sa mga walang kwenta. Ang pinakamagaling sa buong mundo ay nagmula sa Barangay Chen. Iyak ang impormasyong ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Siyempre, para sa akin ang watawat na ito. Kakagaling ko lang bugbugin ang kanyang guro at mga kasamahan. Ni hindi man lang siya umimik. Naniniwala ka bang pinakamagaling sa buong mundo ang ganoong tao? Tama, ang estudyante ko ay isang bihirang talento sa martial arts. Isang bisis lang sa 100 taon. Iyak na siya ang magiging kampiyon sa larangan ng martial arts. Pinapayuhan kita. Ibigay mo na agad ang watawa sa aking estudyante. Baka pa kung hindi, magalit ang Grandmaster ng lalawigan at mawalan ka ng posisyon. Siya ba talaga si Cheng Goodong? Malaking bagay ito. Huwag nating pagkamalian. Maaari mong kunin ang watawat, ngunit hindi mo makukuha. Ang kunin na kakayahan ng pinakamagaling sa buong mundo. Hoy! Alam ng buong mundo na kayo ang mga henyo at talento. Tatay mo lang ang nanaginip. Tama, kayong dalawang walang kwenta, umalis na kayo sa Barangay Chen. Dumating na si Chu Jiacheng, ang pinakamayamang tao sa Dacia. Isang Dragon Slaying Sword, 200,000 tael ng ginto. Isang villa, 200 piraso ng Immortal Pill, at 60 milyong pisong cash. Magkano kaya ang halaga ng mga regalong ito? Mimi, ang Dragon Slaying Sword na ito ay isa lang sa mundo. Pangarap ito ng bawat martial artist, hindi mabibili ng pera. Baka kay Chen Xiaowan ba ang lahat ng ito? Impossible. Hoy, nagkamali ba kayo ng padalahan? Anak ko ang pinakamagaling sa buong mundo. Ito ang watawat mula sa munisipyo. Mainit-init pa. Tama. Tiyak na nagkamali kayo, dalhin nyo na agad ang mga kayamanan ito sa aming bahay. Hindi kami nagkamali. Dumaan ako ngayon para batiin si Chen Xiaowan sa pagiging pinakamagaling sa buong mundo. Ginoong Chu, bakit ka nandito? Balita ko, masama ang ugali ni Chen Xiaowan. At ang kanyang ama ay kahihiyan sa buong barangay, kinasusuklaman ng lahat. Baka gusto nyong ay double check. Ano ang H-check? Si Chen Xiaowan ang nakita ko sa tournament stage na. Unang tingin pa lang, napili na ang manlalaro. Napanood ko lahat ng laban niya, siya ang pinakamalakas. Sabi mo malakas, malakas na? Si Mimi, nakatagpo ng anak ko. Natakot siya, hindi man lang makapagsuntok. Nakita ng lahat yan. Kahit mayaman ka, hindi ibig sabihin ang sinasabi mo. Ay utos na lang, Mimi. Diyan ka, pinakamayaman. Kung nagkamali ka, nakakakahiya talaga. Na-record ko siya. Lahat ng magagandang laban niya. Ito si Xiaowan.
Kaapat dapat na ebidensya bilang pinakamagaling sa mundo. Katawan parang leopardo, suntok parang kidlat. Nasira na nito ang limitasyon ng bilis ng tao. Ang galing ba ni Chen Xiaowan sa martial arts? Ganito kalalim na? Kalaban niya ang top 10 sa martial arts pero 10 galaw lang. Madaling tinalo ang kalaban. Kung totoo, hindi lang siya pinakamagaling sa mundo, kundi bihirang Henny sa martial arts. Tingnan ang suntok, ang katawan. Natalo ang martial arts masters. Naniniwala ba kayo? Sa tingin ko, edited tong video. Anong edited? Tama. Si Tzu, ang yaman-yaman. Mag-edit ng video. Madali lang yan. Anong kaya ni Chen Xiaowan? Isang batang babae lang, walang hirap. Natalo ang mga martial arts masters. Sabi ko na impossible. Nadaya rin pala. Si Tzu, naglakbay ng malayo. Magpakita ng peking video. Wala bang magawa ang mayayaman? Ting, kaya pala pinaghirapan mo ang batang to. Ikaw pala ang lalaking nag-alaga sa kanya. Kalokohan. Kooperasyon lang kami ni Chen Xiaowan. Kooperasyon. Yun, masamang gawain yan. Gumawa ng peking video para linisin ang pangalan, para maganda ang resulta. Para tumaas ang presyo. Ebidensya ang litretong to. Ikaw. Isang pinakamayaman, nagsisinungaling ng ganito. Baka may impluensya pa ng dayuhang puwersa. Ikaw talaga, Chen Xiaowan. Nagbenta ng bansa para sa sariling kapakanan, nakipagsabuatan sa masasama. Gusto gumamit ng illegal na paraan para talunin ang martial artists ng ating bansa. Di ba? Ano? Traitor pala si Chen Xiaowan? Tama na. Magkamag-anak tayo. Paano mo nasabihan ng ganyan ang anak ko? Kalokohan. Wala akong kamag-anak na nagbibenta ng bansa. Noong una, binugbog ka ng mga Hapons. Ngayon ipinadala mo pa ang iyong anak na babae upang maging katulong ng mga tulisan. Wala ka bang hiya? Ikaw ay miyembro ng pamilya Chen. Ikaw, kayong lahat ay baliktad ang pag-iisip. Kapitan, ano pa ang hinihintay mo? Ngayon, nahuli na ang tao at ang ebidensya. Ang bisita ni Chen Xiaowan ay kusang dumating. Kung hindi mo gagamitin ang batas ng bangay, mahirap mapalagay ang mga tao. Di ba? Mga tauhan, hatakin ang munting ito at hagupitin ng 30 bises. Bago pa alisin sa barangay Chen, huwag nang dumihan ang templo ng mga ninuno. Kapitan, pakiusap. Malapit nang lumabas ang resulta ni Xiaowan. Maghintay lang kayo sandali. Si Chen Xiaowan ay uminom ng gamot sa paligsahan. Anong resulta ang asahan? Una, pigilan si Chen Dahay. Hagupitin. Sino ang malakas loob gawin ang ate ko? Sumusuway ka pa sa utos ng kapitan. Mukhang na-enjoy ka ng lalaki sa labas. Ano? Xiaowan, huwag. Sa barangay Chen, ang kapitan ang pinakamataas. Hindi pwedeng hindi sundin ang kanyang utos. Tatay, 30 hagupit iyon. Hindi kakayanin ang katawan mo. Sa harap ng mga ninuno ng pamilya Chen, ipapatupad ko ang batas ng pamilya. Ang tatay mo ngayon, kahit bagbugin sa loob ng templo, ay nararapat lamang dahil sa kanyang pagkukulang sa pagtuturo. Mga tauhan, Sandali, malapit nang maubos ang insenso. Hindi ba kayo makapaghintay? Hindi ba kayo natatakot na magkamali? At mapahiya ng walang dahilan ang tatay ko? Gong Fakei, alin ang hindi solidong ebidensya? Ano pa ang sasabihin mo? Ngunit kung sakaling ako ang magiging pinakamahusay sa buong mundo kapag inanunsyo ang resulta, ano ang gagawin ninyo? Kung gayon, kusang loob akong tatanggap ng 300 hagupit at lalayas magpakailanman sa barangay Chen. Ihahandog ko ang lahat ng aking ari-arian. Gagawa ako ng headstand habang kumakain ng dumi sa harap ninyo. Talagang mga bulag at mapanghusgang tao. Walang naniniwala sa iyo. Ikaw pa ang pinakamagaling. Huwag kang mag-alala, ang insenso ay halos abo na. Malalaman na ng buong mundo kung sino ang tunay na pinakamahusay sa buong mundo. Tigil ang daldal, hagupitin. Tatay, Anak, gamitin mo ang aking orchid upang patunayang malinis ka. Mga duwag na tsiya. Hoy, matandang kaibigan. Binugbog ka na naman, munting kaibigan? Kung ganito na lang, ako na ang maghahatid sa iyo sa huling paglalakbay. sino ang maglakas loob na galawin ang aking ama? Babae lang siya, nakuha pa ang malayong sibat. Papa, okay ka lang ba? Ikaw ba si Chen Dahay? Ang walang kwentang anak? Song Shangchuni. Anong ginagawa niyo rito? Mula nang matalo kita, nawala na ang paligsahan ng inyong angkan. Hindi naman dahil sa'yo, di ba? Hahaha, 3 taon na ang nakalipas. Asawa mo ang nakuha ko. Ngayon, anak mo naman. Pagsilbihan niyo akong mag-ina. Ang yabang. Mga Hapons lang, may dalang mga tauhan. Nanggulo pa sa aming baryo. Akala mo wala kaming tao? Noong nakaraang dekada. Ganyan din kayabang ng batang to, pero
Napaupo ko sa lupa at pinahirapan. Mukhang bata ka pa. Ngayon pa lang, iyak ka na sa nanay mo. Huwag mo akong ikumpara sa kanya. Ngayon, may godong na kami. Hindi na kayo makakapanloko sa amin. Nanalo na si Godong sa pinakamalaking paligsahan. Mag-ingat kayo, baka mapahamak kayo. Ang pinakamagaling sa inyo, sa amin. Mas mababa pa sa aso. Hindi ka naniniwala? Tingnan mo ang lumpong batang to, natalo ko noon. Ngayon, kayo naman ang nang-api. Tulungan na lang kita, wala ng hirap. Sino ang maglalakas loob? Umalis ka diyan, bantayan mo ang tatay mo. Ikaw, Oh, kanina nag-away ngayon. Nagkakaisa na? Kayo talaga, mga instinct. Ang pagpaparusa kay Jendahay. Aming usapan yan. Wala kang pakialam. Maliit na hapons. Mga Hapons, wala na bang magawa? Anong hanap nyo rito? Umalis kayo. Layas, mga Hapons. Ako ay taga-baryo nito. At si Song Shangchune ang asawa ko. Bakit hindi siya makapasok? Huang Li, nakipag-ugnayan ka pa sa Hapons. Kahihiyan ng aming angkan. Masamang babae ka, dinala mo pa sila. Taga rito ako, bakit hindi? At saka, ako at si Conchang. Masaya sa Hapon. Hindi tulad ninyo, naiwan lang dito. Nakita mo na ba ang ganda ng Hapon? nanay, Anak, ikaw pa ang tatawag sa akin ng nanay. Akala ko patay na kayo ng batang iyan. Swert, Ano? Okay lang kung ako ang insultuhin mo, Xiaowan. Pero siya ang anak mo, ipinagbuntis mo ng 10 buwan. huwag kang magsinungaling. Ngayon, isa lang ang anak ko. Iyon ang anak ni Conchang. Songshang. Siya ang pinakamalakas na mandirigma sa Hapon, walang katapat. Hindi tulad ninyong dalawang henyo. Ami, kayo lang ang karapat-dapat na tapakan habang buhay. pero nanay, ako ang pinakamalakas sa buong mundo. Chandahay, hindi kaya. Pinagmukha mo lang siyang tanga ang batang ito. Hindi mo pa alam ang sarili mong kakayahan. Paano mo masasabi iyan kay Xiaowan? Noon, iniwan mo ako dahil mahina ako. Mula noon, si Xiaowan ay nagsanay ng mabuti araw-araw. Para balang araw, maging pinakamalakas sa buong mundo. Para bumalik ang kanyang ina. Noong bata pa ako, akala ko kapag naging malakas ako, babalik ka. Pero ngayon, nalaman kong mali ako. Mali rin ako. Dapat hindi kita ipinanganak. Nag-akala ka pang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Ikaw, maliit na babae, anong karapatan mo? Nasabihing ikaw ang pinakamalakas. Karapat dapat ka ba? Wala namang nanay na nagsasabi ng ganyan sa anak. Hindi ko na matiis. Ang tamis ng bibig mo. Ikaw, maganda, binalaan mo ako. Mali ba ako? Maganda ako. Pero mas magaling ako sa iyo, maliit na babae. Isang lalaki lang ang hindi sapat, nagpakatuta ka pa sa Hapon. Nag-alaga ka pa ng anak ng iba, hindi ko pa nakita ang ganyan. Masamang ina, hindi ka karapat dapat maging ina. Babae na tumakas sa Hapon, may mukha ka pang bumalik. Para hamakin ang aming barangay Chen. Hinahamak ko kayo, mga henyo, kung kaya ninyo, suntukin ninyo ako. 3 suntok sa inyo. Maliit na babae na humahanga sa dayuhan. Ikaw, sinuntok mo talaga ako? Chonyi, huwag kang mag-alala, bumalik ako dito para. Bigyan sila ng isa pang aral. Huwag ninyong apihin ang aking babae. Lahat kayo ay dapat mamatay. Ginoong Conchang, ang dakilang Chia at Hapon, ay may kasunduan na 60 taon na ang nakalipas. Ngayon, ipinipilit mong maglaban sa Barangay Chen. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa? AMEA, 60 taon na ang nakalilipas. Halos masakop ang buong dakilang Pia at mapasakamay namin ang mga Hapon. Kahit magkagiyera, ano ang dapat naming ikatakot? Bastos, kayong mga taksil at walang hiya. At may mukha pa kayong banggitin ang digmaan noon? Huwag mong kalimutan, ang mga sumuko at umamin noon ay kayong mga Hapon. Tama. Ang kapayapaang mayroon ka ngayon, kayo ang nagmakaawa para dito. Kung magkagulo ka sa Barangay Chen, baka magalit ang emperador. Mawawala ang ulo mo. Bakit ang dami mong sinabi? Ay wala pa rin gustong lumaban sa inyo? Kung gayon, tumungo na lang kayong parang aso. At sabihin na ang martial arts ng mga Hapon ang pinakamagaling sa mundo. Palalampasin ko kayo. Panaginip mo lang. Kung may lakas ka, lumaban ka. Kung hindi kita mapatalo,
Hindi ako Chen. Handa rin akong sumalubong sa iyo. Tama, patalunin natin ang taksil na ito. Sage, labanan natin. Kung kami ang manalo, kailangan ninyong gibayin ang mga ancestral tablet sa ancestral hall ng mga Chen at lumuhod ang buong barangay para humingi ng tawad sa aking asawa. Sage. Kung kami ang manalo, kailangang aminin ng mga Hapon na ang aming martial arts ang pinakamagaling sa mundo. At lisanin ang barangay Chen ng tuluyan. Huwag nang bumalik pa. Ayos. Dahil ganoon na lang ang gusto ninyo. Pagbibigyan ko kayo. Dushi, lumabas ka. Ito si Dushi, dating personal na tagapagtanggol ng emperador. Kakaiba ang kanyang mga galaw, napakalakas. Hahaha, nasa top 10 siya sa hapon. Hindi ko inakala na magiging tagapagtanggol pa siya ni Song Shangchuni. Natatakot na ba? Walang may lakas ng loob? Ako na. Ang dakilang Chia, babae pa ang ipapadala? Nakakahiya naman. Bumaba ka. May mga lalaki pa sa Barangay Chen. Hindi pa turno ng isang babae. Hayaan mo muna kaming subukan ang kanyang kakayahan. Laban. Ganito talaga ang ugali ng mga taga-dakilang Tia. Pakitang tao. Apos na ba kayong maglaro? Turno ko na ba? Kapatid. Nasira ang atay, nabali ang mga buto. Ito ba ay labanan? Mamamatay tao ka. 1% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Sira na siya. Ang mga taga-dakilang Kia. Talagang ganito. Ito ang martial arts ng aming dakilang Hapon. Kung natatakot kayo, lumuhod kayo at tawagin akong lolo. Papatawarin ko kayong mga bayani ng dakilang Chia. Hahaha. Tangina mo. Ipaghihiganti ko ang kapatid ko sa loob ng 1 minuto. Kung hindi ko kayo matatalo, talo na ako. Ininsulto mo ang aking mga kapatid. Tumanggap ka ng parusa. Mga basura lang kayong lahat. Hindi pa nga ako mainit. Sino ang nagsabing walang magaling sa dakilang Chia? Kapatid. Wala pang 1 minuto. Sobrang taas ng tingin ko sa inyo. Mga genius na tulad ninyo, nagmamalaki pang mga mandirigma, talagang walang magaling sa Chia. Juro. Ayos lang. Kaya ko pa. Xiaowan. Dalhin nyo sila at gamutin. Isang simpleng laban lang, pero bawat suntok mo ay nakamamatay. Sage, ngayon, ibubuhos ko ang buhay ko para makipaglaban sa iyo. Walang kayong kaya. Nandito pa ako. Ang dakilang Chia, hindi papayag sa isang tulad mong taksil na Hapons, na mang-aapi. Tumanggap ka ng parusa. Si Hualin at ang guro, pareho silang wala. Nang titulong pinakamagaling sa mundo, pero noon, napakahusay nilang magtulungan. Natalo nila ang 10 pinakamalakas. Mukhang, may pag-asa silang talunin si Dushi. Impossible. Si Dushi ay isa sa 10. Pinakamalakas sa Hapon. Ngayon, may lakas pa bang magsabing walang magaling sa Chia? May lakas pa bang manggulo sa aming teritoryo? Salamat. Kahit na matapang ka. Ang mga Hapons ay tapakan ang dakilang Chia. Apusin na siya. Juro. Impossible 2. Sinira ni Dushi ang kanyang dantian at atay para lang magamit. Ang ganitong kapangyarihan. Mga Hapons, puro masamang paraan lang ang alam. Ang mga hamak ay mananatiling hamak. Buro, ayos ka lang ba? Hindi. Pero talagang tuso si Dushi. Mag-ingat kayo. Ang mga mandirigma ng Pia, wala lang. Ang martial arts ng Hapon ang tunay na walang katulad. Siya ay isang maliit na gwardiya lang. Pero ginawa kayong lahat na paang basura. Sigurado ba kayong itutuloy pa ang laban? Sabi ko na, ang Barangay Chen ay isang liblib na lugar. Anong tunay na kakayahan ang maasahan dito? Mas mabuting sumuko na lang sa Hapon. Baka may magandang kinabukasan pa. Tumahimik ka. Kahit 3 bisis akong mamatay, hindi ko luluhuran ang mga maruming paa ng mga Hapon. Taksil ka. Hindi ka nahihiya, ikinapagmamalaki mo pa. Talagang walang hiya at kalapastanganan sa lahat. Anong karapatan mo para sabihin iyan sa akin? Mga 10 taon na ang nakalipas, nandaminiyoso siya. Ang henyong iyon, ang buong Barangay Chen, ay walang ini. 10 taon na ang nakaraan. Mukhang mga cute pa rin kayong lahat. Ikaw. Sino ang cute? Ikaw nga. Noong nakaraang 10 taon, ipinaharap mo ang kapatid mo. Ngayon, nagtatago ka sa likod ng anak mo. Kung ang buong Dacia
ay puno ng mga duwag na tulad mo, mas maaga naming matatapos ang aming pagsakop sa Dacia. Banal at hindi maagaw ang aming teritoryo sa Daxia. Walang sinuman sa Barangay Chen. Ang isang duwag. Ano? Gusto mo bang hamunin si Dushi? Matandang lalaki? Hahaha! Tama. Kahit si Director Hualin ay hindi kayang talunin si Doshi. Anong pakialam mo, matandang butot balat? Tatay, humina na ang katawan mo. Ako na lang ang pupunta. Noong 10 taon na ang nakalilipas, umatras ako sa harap ng mga Hapons. Dahil may pamilya akong binubuhay. Dahil doon, nagdusa ako ng 10 taon. Pero ngayon, mabuti na. Godong, malaki ka na at matagumpay. Wala na akong ibang iniisip pa. Kuya, hindi kita sinisisi sa lahat ng mga taong ito. Huwag kang magpakitang gilas sa panahong ito. Nakatingin sa atin ang mga ninuno natin. Hindi magkakasundo ang Daxia at Hapon. Hindi natin hahayaang manggulo ang mga Hapons dito. Ang tapang mo. Sayang lang, matanda ka na. Magsamo ka sa akin, bibigyan kita ng disenteng pagkatalo. Panaginip mo iyan. Sabihin mo, mas marami ang mga Hapons. Narinig ko na noong 10 taon na ang nakalilipas. Naputol ang kanang braso ng kapatid mo. Ngayon, bubunutin ko ang kaliwa mong braso. Aray! Tatay, Ang aming Hapons na martial arts ang pinakamalakas sa buong mundo. Dalhin mo siya agad para magamot. Mahal, huwag kang magkaroon ng masamang mangyari. Mga taksil na Hapons, inapi ninyo ang aming mamamayan at hinamak ang aking ama. Ngayong araw na ito, hindi ako titigil hanggat hindi kita pinagpupiraso. Sa wakas, may darating na karapat-dapat na kalaban. Halika, palakasin mo ang mga buto ko. Huwag kang magyabang. Pinahiya mo ang aking mga kababayan. Pinahiya mo ang aking ama. Ikaw na, Wood. Sa natitira mong buhay, gumapang ka na lang sa lupa. Manginig ka, Taksil. Ito ang tunay na lakas ng mandirigma ng Dacia. Walang duda, Godong. Napakasaya ng pagkatalo sa iyo. May kagalingan ka, pero ngayon, dumating na ang iyong huling araw. 10 taon na ang nakalipas. Tinalo mo ang aking tiyo sa pamamagitan ng palilinlang. Ngayon, gagawin mo rin ba sa akin? Isang batang walang alam lang naman. Patalunin ka. Hindi ko kailangan ng patibong. Panorin mo. Dragon Fist. Hahaha. Yan ang matagal nang nawalang Dragon Fist ng pamilya Chen. Paano nalaman ng isang Hapons? Para lang yan sa pinakamalakas. Ang pinakamagandang martial arts, ikaw. Ikaw ang nagnakaw ng martial arts ng pamilya Chen. At ibinigay sa mga Hapons. Isang traidor na kinamumuhian ng kanyang mga ninuno. Ang kamang ito, kahit hawakan ng pamilya Chen, hindi ninyo kayang matutunan. Mas mabuting ibigay sa mga Hapons at ipakita ng asawa ko sa inyo. Ang tunay na kapangyarihan ng sinaunang martial arts ng Dakilang Chia. Gamit ang martial arts ng Dakilang Chia, tatalunin ko kayong mga taga-Dakilang Chia. Ang sarap talaga. Kahit 30% lang na kamao ng pamilya Chen. Ang natutunan ng hayop na ito. Mas malakas na siya kaysa kay Godong. Hindi kaya ni Godong. Malapit na mabakas ang amin ngayon ng pamilya Chen. Mula noon hanggang ngayon, ninakaw at inagaw ng mga Hapons. Ang napakaraming kayamanan ng Dakilang Chia. Ngayon, pati ang Dragon Fist ng pamilya Chen ay ninakaw ninyo. Nakikita nyo ba? Ay yung mga mahihinang taga-Dakilang Chia. Kapat-dapat lang kayong tapakan ng mga Hapons. Ang sinaunang martial arts ng pamilya Chen ay magagamit na namin. Isang malaking karangalan, yan para sa inyong lahat. Walang hiya. Gusto kong balatan ang mga hapenong ito. Karapat dapat ba kayo? Mas mabuting lumuhod na lang kayo at sumuko. Baka may pag-asa pang mabuhay. Sumuko? Hindi pwede. Wala ka ng lakas. Mahirap ba aminin na ikaw ay isang henyo? Mandirigma ng Dakilang Chia? Isinilang sa pagitan ng langit at lupa. Maaring lumuhod sa langit at lupa, sa mga magulang, ngunit hindi sa kapangyarihan at mga magnanakaw. Handang ibigay ang buhay ko. Kahit mamatay, magiging karangalan. Mabuti, mabuti. Hinahangaan ko ang taong may prinsipyo tulad mo. Malamang, ang tunog ng pagdurog ng iyong mga buto ay magiging napakaganda. Tumanggap ka na, mahinang taga-Dakilang Chia. Tumigil ka, Ginoong Songxiang. Maaring magkaroon ng panalo at talo sa laban, ngunit hindi pagmamalupit. Sa ibabaw ng ring,
Ang buhay ay nakasalalay. Ikaw, isang master ng county. Sasabotahe ba ang patakarang ito at mamagitan para sa henyong ito? Si Goodong ay kakakita pa lang. Sa martial arts tournament, siya ang pag-asa ng dakilang Chia. Kapag sinalanta mo siya, baka magalit ang mga mandirigma at magdulot ng kaguluhan. Patayin ang pinakamalakas. Isang hamak na langgam ay hindi ka dapat mamatay sa kamay ko. Pwede ko siyang palayain. Pero kailangan niyang maging aso ng mga Hapons at umikot sa ancestral hall ng 2 beses. Saka ko siya palalayain. Hapon na asong demonyo, hanggat may hininga pa ako. Papatayin ko ang buong pamilya mo balang araw. Kaya huwag kang magreklamo kung maging brutal ako. Master, ang pag-asa ay ginagawa para wasakin. Ngayong araw, gamit ang 2 bangkay na ito, ipakikita ko sa inyo kung gaano kagaling ang martial arts ng Hapon. Dumating na si Grandmaster Shi. Ano ang nangyayari dito? Tamang-tama ang pagdating mo. Ang Hapon na ito, nagnakaw ng martial arts ng aming pamilya Chen, at gusto pa nitong gamitin para patayin ang anak ko. Kailangan mo magbigay ng hustisya para sa amin. Ikaw ba si Grandmaster Shi? Baka gusto ninyong sabay-sabay na 3? Wala akong problema. Kayang-kaya kong patumbahin kayong lahat. Sa laban, dapat may limitasyon. Lalo pat ninakaw mo ang martial arts ng aming bansa. Magnanakaw ka, anong karapatan mong magmayabang? Ang bayani, hindi sinusukat sa pinanggalingan. Kapag mahina ka, apihin ka. Ang mga martial artist ng dakilang Chia, niyang sariling martial arts ay hindi kaya matutunan. Kailangan pang magsama-sama para lang makipaglaban. Iyan ang tunay na katawa-tawa. Sobrang paglaan mo. Nakita mo ba? Kahit babae, hindi na napigilan at umakyat na sa entablado. Iyan ang patunay kung gaano kayo kagaling. Baka gusto ninyong lahat na sabay-sabay? Kaya kong labanan ang 100 tao ng mag-isa. Sobra-sobra pa. Ikaw, Mayabang, naglakas loob kang hamunin ang dakilang Chia? Tanggapin mo ito. Ang anumang bagay ng dakilang Chia, kahit isang hibla ng buho, hindi mo maagaw. Ikaw ay, inalis ko na ang Chen family fist mo. Ipagpatuloy ang laban. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Halika rito. Mga mahihinang tao ng dakilang Chia. Ang nagwawagi ay hari, ang natalo ay magnanakaw. Ngayon wala ka ng Chen family martial arts. Isang matandang asong walang kalaban-laban ka na lang. Tumigil ka. Alam mo ba kung sino ang anak niya? Kung may mangyari sa kanya, ang buong Chen Village ay magiging kasama sa libing. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo, Taksil. Ninakaw mo ang martial arts ng dakilang Chia at ibigay sa away. Paano kayo pinanganak ng nanay mo? Isang ganoong kababae. Ikaw ay Hapon. Pumatay ka ng milyon-milyong bayani ng dakilang Chia at nagtaksil ka pa sa bansa. Dapat kang bitayin bilang babala sa lahat. Mahilig ka magnakaw? Ngayon, gagawin kong hindi ka na makakapagnakaw habang buhay. Inalis ko na ang kanyang martial arts foundation. Sa natitirang buhay niya, hindi na siya makakapagsanay ng martial arts, kahit kalahating hakbang. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ginagawa ko lang ang paghihiganti para sa mga mamamayan ng dakilang Chia. Inalis ko lang ang martial arts ng isang matandang Hapon. Huwag kang magmadali. Ikaw naman ang susunod. Ibigay mo ang Dragon Fist. Nawala na ang Dragon Fist. Wala na. Walang sinuman ang makakagalaw nito, ang nawalang sining. hindi kayo mga dacha martial artist. Matatalo ang Hapon. Ikaw. Sage, ihahatid kita. Sino ang may lakas ng loob? Haha. Tatay, ano ang nangyari? Siya ba? Dumating na ang anak kong si Song Shanghi. Lahat kayo dito, tatlo. Si Song Shanghi, pangunahing mandirigma ng Hapon. Narinig ko na sa labanan, hindi pa siya natalo. Kahit na ang Chen Village ay may pinakamahusay sa mundo, mahil, hindi siya kalaban ng taong ito. May problema ang Chen Village ngayon. Sino ang walang mata? Humawak sa tatay ko? Ako. Godong. Masyadong mabilis, walang pagkakataon na tumugon. Ginoong Songshang, ito ay isang labanan lamang. Ang Dacia at Hapon ay may kasunduan sa kapayapaan. Huwag kunin ang buhay ng aming mandirigma ng Dacia. Huwag mag-alala. Kontrolado ko ang lakas. Siguradong buhay pa siya, ngunit sa kanyang huling kalahati ng buhay, maahil ay humihinga lamang. Hindi ba labanan? Makikipaglaban ako sa bawat isa sa Chen Village. Sisiguraduhin ko na ang bawat taong umakyat ay hindi mamuhay ng tatlo. Sino ang susunod? Kahit si Godong ay hindi siya matalo, tayo ay umakyat. Parang itlog laban sa bato.
Ang pamilya Songshang ay matagal nang mahilig sa digmaan. May libu-libong taon ng kasaysayan. Narinig ko na ang kanilang mga bata ay nagsisimulang magsanay sa 3 taong gulang. Hindi natin siya kalaban. Ginoong Songshang, malinaw na ginagamit mo ang labanan para patayin ang aming mga mamamayan ng Dacia. Kung hindi na pirmahan ang kasunduan sa kapayapaan, tatalunin ko ang buong Chen Village, walang iwan. At ngayon, sumusunod ako sa inyong itinakdang labanan. May mali ba? O natatakot kayo? Ayong mga mandirigma ng Dacia, lahat ay duwag na hindi lumalaban. Ako na. Hindi ko gustong patayin ang magandang tulad mo. Kung hihilingin mo sa akin, habang pinapanood ng lahat, liligawan kita. Maaari kong bigyan ka. Sasamahan kita sa laban. Ngunit isang maliit na lungsod, Master, nagmamalaki sa haap ko. Kung matalo ka, dalhin mo ang iyong mga tao. Umalis sa Chen Village. Huwag mag-alala, hindi kayo mananalo. Ngayon, iyak na lahat kayo. Dugo sa Ancestral Hall. Anong walang kwentang, Master? Paang papel na malutong. Ay yung mga mandirigma ng Dacia, lahat ay mga papartiger. Hindi ka ba aktibong naghahanap ng pangatlo? Sinisyahan kita. Isa pang nag-alok ng pangatlo, Ji Songshang. Inaamin ko, ang iyong kasanayan sa martial arts ay mas mataas kaysa sa akin. Ngunit kung magpapadala ka ng dugo sa Chen Family Village, tiyak na magpapadala ang dakilang Chia ng mga pangunahing martial arts master para patayin ka. Pinapayuhan kitang huwag nang gumawa ng gulo. Ang aming angkan ng Songshang, lahat ay matatapang at mahusay sa labanan. Ang mga kababayan namin ay nagsama-sama at tumatay ng mga mandirigma at mamamayan ng dakilang Chia. Hindi bababa sa daan-daang libo. Kahit gumulo pa kami, ano naman? Ay yung mga talento ng dakilang Chia, sa huli ay magiging mga kalansay lang. Maging mga kaluluwa sa ilalim ng aking tabak, papatayin ko kayong mga Hapons. Ang inyong Chen Village ay sagana sa mga henyo, at isa pang martial arts na angkan. Ang inyong ninuno sa labanan ay isang takas na sinisigawan at hinahabol ng lahat. Hoy, ang mandirigma ay maaring patayin ngunit hindi hiyain. Hindi kami mga duwag, at lalong hindi mga ki. Ang maliit na bansang Hapon ay umaapi sa aking mga kababayan. Hinahamak ang aking ninuno. Kahit maging multo ako ngayon, isasama kita sa impyerno. Isang dating, isa ang papatayin ko. Tumigil ka. Dalawa ang darating, dalawa ang papatayin ko. Songshang, pagbabayaran mo ito. Ikaw Nakite, ano ang ginagawa mo sa taas? Ang aking godong ay hindi kayang talunin siya. Hindi ba parang nag-alay ka lang ng sarili? Kaming mga lalaki ay hindi pa naubusan ng 3. Hindi pa oras para kumilos kayo. Senior brother. Ayokong may makita akong nasasaktan. Ako ang number 1 sa mundo. Kaya kong talunin siya. Number 1 sa mundo. Number 1 sa pagtakas siguro. Hindi ako lalaban sa iyo. Gagawin kitang masaya hanggang pangatlo. Masaya na parang Diyos. Ikaw, Chen Dahay, pinapalitan mo ng anak mong babae. Kayong mga Chen. Talagang inuki sa buto ang pagiging duwag. Ano? Hahaha, ikaw pala ang anak. Nang henyo noong 1 taon. Hayaan mong lumaban siya. Kapag natalo ko siya, dadalhin kita sa Hapon, sa aking. Huwag mong apihin ang anak ko. Gusto mong lumaban, di ba? E di ako ang lalaban sa iyo. tatay, ang kasalukuyan mong sarili ay hindi kalaban niya. 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ako takot sa maliit na Hapons na kawal na ito. 10 taon ang nakalipas, ikaw ay lumaki na. Wala na akong iniisip na alalahanin. At saka ang aming mga kababayan. Paalabanan ang Hapon, inilagay ang buhay sa panganib. Paano ako makakatayo sa tabi lamang? Ito, mali ako noon na pinahiya kita. Ngunit ngayon, buhay ang nakataya. Huwag mo nang ipilit. Tama, isang braso mo'y naputol na. Hindi ba't pagpapakamatay lang yan? Para ipagtanggol ang bangay Chen, kahit mamatay ako, may saysay ang pagkamatay ko. Mga Hapons na hayop, ibigay ninyo ang inyong mga buhay. Bibigyan kita ng 10 hakbang, di mo pa rin ako maabot. Ang suntok ni Dahay, tunay ngang kamangha-mangha. Sayang lang, di na siya kagaya ng dati dahil sa kanyang braso. Ngayon, ako naman ang lalaban. Dahil sa iyong katatagan, walang gamit akong sandata. Ipapadala kita sa impyerno. Tatay, Dati, pangunahing mandirigma ng dakilang Chia. Ngayon, ako ang hari. Sabihin mo, ang mandirigma ng Pia ang pinakahuli. Pagbibigyan kita, ang mandirigma ng Pia, naglalayong maging haligi ng langit at lupa. Magbigay buhay sa mga tao, ipagpatuloy ang dakilang karunungan, at magtatag ng kapayapaan sa lahat ng panahon. Hindi kami susuko kaninuman. Ito ang nawalang estilo ng suntok ng mga Chen. Si Dahay, matapos, talo ni Song Shangshan, ay natutunan ang tunay na diwa nito. Impossible yan.
Mabuti, karapat dapat si Dahay. Maging bayani ng aming barangay Chen. Patayin siya. Ipagiganti natin ang lahat. Sa wakas, may nakalaban akong tunay na bihasa. Sa loob ng 10 taon, inaasam-asam kong muling harapin kayong mga Hapons. Natalo ako ng iyong ama sa pamamagitan ng palilinlang. Ngayon, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Wala na, mahina na ang aking ama. Tatay, binubuhos mo ang iyong buhay sa laban na ito. Walang kwentang ama. Wala kang alam kundi magpanggap. Magpanggap ang pinakamagaling. Payuhan kita, ilabas mo na yang bata. Sa entablado, bago siya maging ulila. Ang bata, puro salita lang. Kahit mawala si Dahay ngayon, bayani. Ang kanyang pag-alis. Si Chiawan ay magiging anak ng bayani. Alagaan siya ng buong barangay. Ikaw, hindi ba't lagi mo rin siyang inaapi? Bakit ngayon, nagbago ang iyong ugali? Sa harap ng pagtatanggol sa bansa, walang personal na galit. Para labanan kayong, mga hayop na Hapons, kahit ang aso sa barangay Chen, ay magkakaisa para kayurin kayong mga... Tatay, Akala ko napakalakas ng suntok ng mga Chen. Ngunit ito'y huling hininga na lamang, ang busog na wala ng lakas. Matanda ka na, matagal nang may sakit ang katawan mo. Ngayon, bibigyan kita ng mabilis na wakas. Ngayon, dumating na ang iyong huling yugto. Kaya pala siya, hindi nagsinungaling, totoo nga na siya ay... Si Chen Xiaowan ang pinakamalakas sa mundo, hindi. Isang batang babae lamang siya. Paano siya magiging hari ng martial arts? pinahihirapan mo ang mga mamamayan nang gugulo ka. Sinasabi mo walang magaling sa dakong siya. Isang babae, may ganitong lakas? Ano naman kung babae? Ang babae ay kayang lumaban sa kaaway. Ipagtanggol ang bayan, ipaglaban ang hustisya, tulungan ang mahina. Ang babae ay maaari ring maging pinakamalakas sa mundo, kayong mga Hapones. Ipapahiya ko kayong lahat. Ngayon, humingi ka ng tawad sa aking ama, sa lahat ng mamamayan ng dakong siya. Saka umalis ka kasama ng mga tuta ng Hapon, lumaya sa Chenja Village. Hinayaan mo akong mapahiya ng ganito? Alam mo ba ang aking katayuan sa Hapon? Ang alam ko, ang natalo ay dapat sumuko. Humingi ka ng tawad, dahil sa kayabangan mo. Sa paghihirap mo sa mga tao, sa paghamak mo sa dakong siya. Kaya ikaw, maratahon. Napakasaya ng pakiramdam. Hapon, narating mo rin ang ganitong kalagayan. Umalis ka na. Mula ngayon, wala na akong inang tulad mo. Kayong mga Hapones, kung muling makapasok sa Chenja Village, papatayin ng walang awa. Ako si Song Shanghi. Sa buong buhay ko, hindi pa ako natalo. Ipapatikim ko sa iyo ang lakas ng lihim na sining ng aming Hapon. Hindi ako maaring matalo. Ano naman kung uminom ka ng gamot? Kahit sabay-sabay kayong lahat, hindi pa rin kayo makakagalaw. Kahit isang daliri lamang ni Chen Xiaowan. Ito ang tunay na tapang ng aming pamilyang Chen sa dakong Chia. Talagang karapat-dapat sa titulong pinakamalakas sa mundo. Kaya pala ang mga babae ng dakong Chia ay hindi mahina. Si Chen Xiaowan lamang. Kayang buhatin ang buong Chenjia Village. Anak ko, ikaw ang aking ipinagmamalaki. Si Xiaowan ang ipinagmamalaki ng dakong Chia. Inaamin ko, hindi kita kayang talunin. Ngunit maliban sa iyo, walang sinuman ang mabubuhay. Patayin silang lahat. Lahat ng martial artist, protektahan ang mga mamamayan. Song Shanghi, sigurado ka bang gagawin mo ito? Ang iyong pag-atake ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang dakong Chia at Hapon, maghihirap ang mga mamamayan. Libu-libong sundalo ang mamamatay sa digmaan. Itigil mo na ito. Mas mababa ang mga Dacia kaysa sa amin. Ang ilang yon. Parang lang mga langgam na dinudurog. Malamang hindi naman. Maalala ng emperador. Tama yon. Kahit ngayon, kung patayin ko lahat ng tao sa Chenjia Village, sa tingin mo, pahalagahan kayo ng Dacia? Baka nga. Para sa sinasabi nilang kapayapaan, magbulag-bulagan na lang. Hahaha.
60 taon na ang nakalilipas. Ang aming angkan na Songshang ay nanakit sa Linjia Village. Ngayon, muling sisikat ang aming ninuno. Patayin sila. Patayin para maghiganti ang ninuno. Hindi na ito magtatagal. Kailangan natin ng tulong, agad. Sino ang nagwawala sa loob ng Dacia? Nandito na ang Provincial Grandmaster. Dala-dala niya ang plakang number 1 under heaven. Maliligtas tayo. Angkan ng Songshang. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ko maintindihan. Pinapatay ko ang mga super warrior ng Dacia. Haha! Lahat ng mga taksil na hapon, ibaba ang mga armas. Natalo sa laban sa mga ordinaryong tao na mananakit. Kayong mga walang hiya at kaluluwa. Ano naman kung ang bawat henerasyon ng aming mga ninuno ay may dugo ng mga mamamayan ng Dacia sa kamay? Likas sa amin ang pumatay, lalo na ng mga Dacia. Ikaw, Mga hayop talaga kayo. Patayin siya. Hindi magkakasundo ang Dacia at Hapon. Gamitin ang ulo niya bilang alay sa 3 namatay na residente. Ngayon ko lang ipapadala sa mga ninuno mo. hiyaw, GRRR. Dito ka tumaga. Huwag niyo yang gawin. Si Song Shanghi ang pinakamalakas sa Hapon. At siya ang Ambassador of Peace na tagapag-ugnay sa Dacia. Kung mamatay siya sa Chenjia Village, magagalit ang emperador. At magkakaroon ng digmaan sa Dacia. kung digmaan ang gusto, digmaan. Hindi ako takot. Henerasyon sa henerasyon, kami ay mga commander at elite na. Malabas digmaan. Kung mapagdimaan sa mga hapons, hindi matatakot ang lahat ng mandirigma at mamamayan ng Dacia. At hindi rin sila urong. Ngunit ang kapayapaan ng Dacia ngayon ay binayaran ng buhay at dugo ng maaming bayani. Kung magkakaroon muli ng digmaan, iyak na magdudulot ito ng mas maaming nasawi at pinsala. Magtiis ka at magiging payapa ang lahat. Ito ay para mabuhay ang mas maraming tao. Magtiis. Inapin niya ang aking ama, hinamak ang dakilang siya at walang pagalang. Nang apin ng kapwa, paano ako magtitiis? Paano magtitiis ang mga mawawalan ng mahal sa buhay? Ngunit ang mas malaking lawan ang dapat unahin. Pag-isipan mong mabuti ito. Bahala na sa malaking larawan. Ang alam ko, kapag may pinatay, dapat magbayad. Iyan ang batas. Huwag. Alam kong mga duwag kayo. Kahit patayin ko ang kanyang ama, ang kanyang lolo, at ang kanyang anak na babae. Wala kayong magagawa kundi magbigay daan sa amin, mga Hapons. Magalang na kami palalayasin ninyo. Ngayon, naiintindihan mo na? Ang aming angkan na Songshang ay may dalisay na dugo. Mas mataas ang buhay namin. Ang aming buhay ay hindi mahalaga sa inyo. Mga langgam ng Bangay Chen. Kahit ang pinuno ng martial arts. Kapag nakatayo sa harap ko, ay dapat igalang ako. Umalis kayo. Layas ang lahat ng hapon. Sino ang nagsabing alis na ako? Hindi pa ako nagsasawa. Song Shanghi. Pinatawad na kita. Ano pa ang gusto mo? Naiinis ako sa inyo. Gusto kong lahat kayong narito ay lumuhod at magmano ng 3 bises. Kaya bangan, pinatay mo ang mahigit 10 buhay sa aming barangay Chen. Ngayon, kami pa ang dapat humingi ng tawad? Hayop ka. Tama. Ang mag-apologize sa mga marangal na Hapons ay isang karangalan para sa barangay Chen. Kung hindi kayo susunod, papatay ako ng 10 tao para masyahan. Kahit lipulin ko ang buong baryo ninyo, hindi ninyo ako magagalaw. Pwede ang paghingi ng tawad, pero wag na ang pagluhod. Humiling ng tawad. Inaapi na tayo ng harapan. Tapos tayo pa ang magsusori. Walang ganung batas sa mundo. Sinabi ko na, ang mas malaking lawan ang mahalaga. Mimi, kung magiging kaaway ng Chia ang Hapon, baka makipag-alyansa pa sila sa 7 bansa at salakayin tayo. Kapag nasira ang kasunduang pangkapayapaan, milyon-milyong kaaway ang sasalakay sa Chia. Mahirap pigilan ang kanilang hukbo. Natatakot na bago ka man lumaban, yan ba ang malaking larawan? Hayaan ang dating mga magnanakaw na pumasok sa ksiya, pumatay ng kapwa at hamakin ang mga bayani. Walang respeto sa batas. Yan ba ang tinatawag ng malaking larawan? Ang kapayapaan ay nakakamit sa pakikipaglaban, hindi sa pagluhod. Ang dakilang siya, mula pa noong una, ay may tapang. At dignidad. Mabuti pang mamatay ng nakatayo kaysa humingi ng nakaluhod. Ang tuhod ng mga Chia, hindi kailanman luluhod sa kaaway. Gusto ninyong mag-sorry, panaginip lang yan. Mamamatay na lang ako kaysa sumunod sa inyo. Nakita ko na ang tibay ng loob ninyong mga taga-Dacia. Pero kahit ang pinakamabangis na lobo, may kahinaan din. Tatay,
Kung ang kahinaan niya ay nasa kamay ko, kahit sino pa yan, luluhod yan sa harap ko. Hilaan mo ang sapatos ko. Tatay, kainis. Kung gusto mong iligtas siya, subukan mo. Tingnan natin kung mas mabilis ka, o mas mabilis ang suntok ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko na, gusto kong lumuhod kayong lahat at humingi ng tawad. Kung hindi, baka mawala ang buhay ng tatay mo. Si Chendahay ang nagtanggol sa amin. Siya ang bayani ng aming nayon. Hindi namin pwedeng hayaan. Namamatay siya sa kamay ng kaaway. Pangako mo, pag lumuhod kami, pakakawalan mo siya. Sa harap ng mga master dito, basta kayong lahat ay maayos na lumuhod, hindi ko siya papatayin. Kung ang pagluhod lang ang kailangan para iligtas si Dahay, ako na. Chio, ituring mo na lang ito bilang bayad sa lahat ng pagkakautang ko sa iyo. Huwag. Ikaw na lang, ang dakilang first of Dacia. Ano ang pipiliin mo? Ang dangal mo o ang buhay ng tatay mo? Huwag, Chiaowan. Huwag kang luluhod. Ikaw ang dangal ng aming Dacia. Ako ay isang sirang katawan na lang, hindi na mahalaga ang mamatay. Salamat sa pagluhod ninyo para sa akin. Ang lahat ng aking natutunan para sa bayan. Nagawa ko naman yon. Kaya wala na akong pagsisisi. Huwag. Sa Daxia, bawal ang mga hapon. Ikaw, pinatay mo ang anak ko. Ang sinumang lalaban sa Daxia, kahit saan man papatayin. Ano ang gagawin mo? Mga tauhan, patayin ninyo siya. 80 taon na ang nakalipas, sinakop ninyo ang aming lupain. Ngayon, babayaran ninyo ito ng dugo. Ngayong patay na ang anak mo. Sumunod ka na sa kanya sa impyerno. Ikaw naman. Hinabayaan mo ang pinagmulan mo. Nagtaksil ka para sa sariling kapakanan. Hinahangaan mo ang dayuhan. Nakalimutan mo ang galit ng bayan. Nababaliw na kayong lahat. Dumating na ang pinuno ng Martial Alliance. Dumating ako ngayon upang bisitahin ka at magbigay ng regalo sa First Warrior of Dacia, Chen Xiaowan. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay sa bayan ng Chen. Pag-uwi ko, ipapadala na ng emperador ng hapon ang hukbo at ang inyong dakilang Xia ay lubos na mawawala. Pinuno, nagkamali ako sa nangyari ngayon. Kung ang dakilang Xia at Japan ay maglalaban dahil sa akin, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Huwag mag-alala, may paraan pa para baguhin ang sitwasyon. Ang mga hapon mula noon pa man ay duwag at mapanlinlang, laging umaayon sa sariling kapakinabangan. Hindi nila pinapahalagahan kahit ang sariling pamilya. Kung gagamit tayo ng kaunting diskarte, makakam natin pigilan at pigilin ang kanilang kilos. Ano ito? Naglagay na ako ng nakalalasong uod sa inyong dalawa. Kailangan ninyong kumuha ng panlunas mula sa dakilang Xia tuwing 6 na buwan. Kung hindi, mararamdaman niyo ang nasasakit at naniliwing sa unasawan. Sobra sa hindi niyo akal. Gusto mo bang maghiganti para sa iyong anak o mabuhay? Pag-isipan mong mabuti. Magaling na diskarte. Pinuno, kami ay humahanga. Salamat, pinuno ng Martial Alliance. Hintay lang kayo. Babalik ako para maghiganti. Bakit ang